Nako, lagot ka, Senator Amy Marcos. Nag-post ka o nagsalita ka na sinasabi mo na labas-pasok si Bonget sa ospital, no? Anong katibayan mo na labas-pasok si Bonget sa ospital? Nako, alam mo namang kinakasuhan ngayon pag may sinabi mo may sakit si Junior, no? Ito po pag-uusapan natin ngayon, no? Dito po ay sinabi po ni Amy Marcos na kung saan kasabay nito nanawagan siya sa Malacanang na maglabas ng official medical bulletin upang malinaw ang publiko at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Correct! Correct! Ako ito ha. Ito ako ha. Ako naniniwala ko walang sakit si Bonget. Naniniwala ko walang sakit si Bonget. No? Ngayon, yung taong, ako yun. Paano yung ibang tao na napakarami sa Pilipinas na bumoto sa inyo at bumoto sa at sambayan ng Pilipino ha na nagdududak dahil niya sa maling impormasyon na kumalat nakaraan. Di ho ba? Hindi. Okay. Yung mga maling impormasyon nakaraan, kinasuhan, okay, that's good. Walang problema, kalimutan na, kinasuhan sila, okay, para madala yung mga nagpapakalat ng fake news. Pero, hindi ba tayo gagawa ng paraan para hindi na kumalat yon? Hindi para pamarisan eh. Hindi para pamarisan. Kasi may mga tao na talaga nagpapakalat ng fake news, may mga pangpiyansa sila, nagpapasikat talaga sila para sumikat sila. Halimbawa, meron silang pera, mayaman sila, negosyante sila. Okay lang kahit magsabi sila ng fake news para pag sumikat sila, na social media sila, pakinabang. Hindi ba? Wala naman nakukulong habang buhay sa ikakaso nila eh. Lahat naman available eh. Okay maniniwala na available yung cybercrime. Available yan. O, halimbawa, si mayaman, si negosyante, okay, si politiko, si congressman, yung kritiko nila, nagpakalat ng fake news, sinasadya. Hindi kakasuhan nyo. Di sumikat yung tao ngayon. Di mas sikat sila, mas makikinggan sila ng taong bayan kasi sila mas naapi. Ayaw nyo, no? Binibigyan ko kayo ng idea, di ba? Na kapag may mga impormasyon, sige, tanggap natin na may nagpakalat ng fake news, dapat talagang parusahan. Tama yon. Pero ayaw nyo nun, imbis na hindi para kumalat to kung talagang may malasakit kayo sa taong bayan, maliban na lang kung talagang pinapainan nyo sila, para sila, sabi niya kay Satanas, nandadamay, para marami maparusahan. Di ba? Ay, wag naman sanang ganun. Kung talaga mahal nyo taong bayan, ang gagawin nyo, yung pinagsisimulan ng fake news, hindi lang basta nyo susupilin, ipapakulong, kundi maglalabas kayo ng bagay na kukontra doon sa fake news. Di ba ho ba? Halimbawa, may nalalaman na may lumabas na parang ebidensya na magpapatunay laban sa inyo. Patunayan nyo sa pamagitan ng ebidensya, hindi ng pagdidemanda. Di ho ba? Halimbawa, ito nga medical record, nasa Constitution kasi, alam ko, 1987 Constitution, Section 12, ang alam ko, nabasa ko, karapatan ng mamamayan na malaman kung ano ang kalagayan ng Pangulo. Yun lang yun. Sa akin, kung ayaw mo, wala problema. Pero panawagan ng ni Amy Marcos dito, maglabas sa medical bulletin, nabasa ko nga naman talaga, totoo. Ang stand ko hindi ako naniniwala may sakit si Junior. Pero, aksyonan nyo yung sinasabi ng sambayan ng Pilipino. Huwag na lang si Amy Marcos Para saan? Malaman ng taong bayan may sakit siya o hindi? Hindi yun. Para yung fake news hindi na mag-spread. Kasi ang sagot sa fake news po, tandaan nyo hindi pagdidemanda sa individual. Kahit saan po tayo makarating. Hindi pagpapakulong sa lahat ng sasalita. No? Habang ang anay may queen, hindi mawawala lahat ng anay. Tandaan nyo. Habang ang reyna, hindi nyo napapatay yung reyna, hindi nawawala ang anay. Yan ang kasabihan nila matatanda Di ba? Hanggat yung ugat hindi mo napuputol sa puno, tutubo yan. Kahit saan tayo makarating, di ba? Kung ano yung pinaka-main source. Di ba? Tama? So ano yung pinaka-ugat neto? Yung mga fake news? Hindi. Kahit ipakulong mo na ipakulong yung mga yan, may mga taong mananadya na magkalat ng fake news para sa kanilang kasikatan. Tama? Para mawala na ang agam-agam at mawala pinaka-root. Ilabas natin yung katotohanan. Ito yung fake news na nilabas nila, dapat may lalabas tayong katotohanan. Verbal lang ba yung katotohanan? Magpapa-interview ka ba? Sabihin mo, ay hindi totoo sinasabi nila. Sapat na ba yun? Hindi. Di ba? Nagpakita sila konkretong peke. Magpakita ka rin ng konkretong tunay. Di ba? Halimbawa, sinabihan ka na iba ang nanay mo, ampon ka lang. Sapat na ba sabihin mo, ay hindi ako ampon, fake news ka? Wala maniniwala sa'yo. Di ba? Ang maganda, hindi ako ampon, ito pakita ko birth certificate ko.
O eto ano ko, DNA ko. Alam mo yung gano'n, may chat, sample lang para lumabas yung katotohanan. Dapat gano'n po. Para po hindi na kumalat yung fake news. Ito payo ko lang bilang taxpayer ako may karapatan ko magsalita eh. Para po hindi na po mapagmulan ng fake news. Ilabas po natin ang katotohanan sa pamamagitan ng legal na mga dokumento. Yun lang po yun. Para tapos na po. Para hindi na po tayo kasi ako, hindi ko alam kung saan nakuha ni Senator Ivy to na labas-pasok sa ospital. Kasi pag sinabi mo labas-pasok sa ospital, nagpa-check up ka o bumalik ka sa ospital, maaari malubha ka, maaari may sakit ka talaga. May ganon, di ba? So, ibig sabihin, para tayo maniwala sa sinasabi nila hindi totoo to, hindi ako naniniwala kay Amy. Labas-pasok sa ospital. O sige, pero dapat patunayan natin sa side nila na bakit di pwedeng paniwalaan si Amy. Paano, ididemanda natin si Amy, ipakukulong? Pwedeng ba? Hindi, pwedeng kasuhan si Amy nito eh. Pwedeng kasuhan si Amy nito, bakit? Una-una dahil wala rin ebidensya si Amy na labas-pasok sa kulungan. Labas-pasok sa ospital. Walang ebidensya siya. Sinasabi lang din niya. No? Ngayon, hindi mo pwedeng kontrahin yung sinasabi niya na porket sinabi lang niya, magsasalita ka rin ng hindi totoo. Kailangan masopla mo si Amy, maglabas ka ng konkretong ebidensya na hindi totoo. Di ba? Ganun lang yun eh. Ako yun lang ako. Ako, stand ko, walang sakit si Junior. Hindi, ano sila eh. Di ba? Yun lang yun. Walang sakit si Junior. Pero, yung taong bayan, naghahanap ng kasagutan. Yun lang yun. Magbibigay tayo ng, kung hindi, kasi meron sa batas po mga kababayan, tandaan nyo, may sa batas po kasi, may mga, hindi pwede, nasa Constitution, ilabas ang medical bulletin. Pero may hangganan. Hindi mo po pwede ilabas kapag yung may mga personal na talaga, may mga matindi na, yung sakit niya, yung, may mga privacy din eh, hindi naman lahat pwede ilabas eh. Pero yung karampot lang na halimbawa, pag sinabi labas-pasok sa ospital, patunayan natin hindi totoo yan, pamamagitan ng medical record na wala talagang sa ospital o hindi naman na ospital yung tao. O kaya nga medical bulletin eh, doon lahat eh. No? Hindi, matapos na to, yan ang gusto nila, di ba? Yan ang gusto nila, ito, stand ko. Walang sakit si Junior. Hindi ako naniniwala dito. Di ba? Sabi niya ni Kristo, maging tusok ka tulad ng ahas. Di ba? Yun lang yun. Walang sakit si Junior, Ayan inaamin ko, walang sakit si Junior. At hindi ako naniniwala may sakit yan, Hindi ako naniniwala kay Senator Amy. Kayo na humusga. Di ba? Hindi, ito, maiba na tayo. Pero, sabi ko nga, ang pinakamahalaga, ito katulad ni Eric Celis, may binunyag si Eric Celis na mahalagang bagay na sinapit niya. Na sabi ko nga, sa panahong ito, nasa demokrasyang bansa tayo. Nasa kung saan malaya tayo mamamahayag. No, siguro ouch na sa atin yung magpakalat talaga tayo ng fake news na talagang sinasadya. Pero kung halimbawa hindi naman sinasadya, no, totoo naman talaga nagkasakit yung si Bonget, nagkasakit naman talaga siyang diverticulitis, nagkamali lang yung netizen sa mga impormasyon na nakalap nila, yung ba hindi mo pagbibigyan? Di ba? Bilang isa kang public servant, hindi mo pagbibigyan yun. Kasi pag di mo pinagbigyan yun, sa maliit na paraan, pinatulan mo yun. Pero sa malaking issue, katulad ng 18 Marines, katulad ng mga malaking maleta, hindi mo pinansin at wala kang kinikilos, isa lang ibig sabihin nun. May ayaw kang malaman. At may ayaw kang masabi ng tao na yun, kaya mo pinarusahan. Pakinggan nyo, Eric Celis. Yung cyber libel po is a crime against person yan. Dapat ang nagsampa ng reklamo si Marcos Jr. Natataka ko. Dapat yung cyber libel ang nagsampa niyan, yung mismong magkakaso, bakit nagsampa iba? Hindi naman to, talagang kriminal ang pagkagawa. Tataka lang ako, Siya ay nasaktan o na-offend or maliciously imputed ang pagtatanong ko po sa kanya tungkol sa kanyang tungkulin na ipahayag ng tapat at lubusan ang kanyang kalagayang pangkalusugan at ang state of his mental, physical health status given the fact na inamin niya mismo ang pagkakaroon ng tinatawag na chronic diverticulitis. Yung diverticulitis niya. Hindi ko alam kung chronic. Sabi diverticulitis lang. Hindi ko alam yung diverticulitis na yan
Ah, napatunayan, di ba? Tama yon. Ibinigay yung totoong sakit na diverticulitis. Diyan sa sakit na yan, maraming nalilito. Hindi na paliwanag masyado yan, doktor niya. Ngayon, may maraming tao nagre-research na lang. At sa pagre-research nila, syempre sa internet, mali-mali yung informasyon, kahit minsan, hindi naman tayo magkakasing katawan. May sinasabing diverticulitis, may bukol. May sinasabing diverticulitis, may polyps. May sinabing diverticulitis, yung namamaga yung bituka, pumutok. May sinasabing diverticulitis, marami sa internet eh. So, yung mga tao na yun, nagre-react at nagsasabi, ito yung sintomas. So, fake news sila kapag hindi tumugma sa sakit mo. Sa sintomas mo, tama? Hindi ba? Tama ho ba? Pero lahat ng site na yon, doktor nagsasabi. Huwag lang yung mga, hindi site talaga, yung mga vlogger-vlogger lang, hindi. Pero yung mga doktor nagsasabi, kaya napanood ko kay kayo na ba doktor yun? Kay Willie ata yun? Napanood ko kay Dr. Willie, na ang sabi, ang diverticulitis daw, nagkakaroon ng bug, colostomy bug, pag naoperahan. Meron naman daw, hindi binabag. At meron naman daw, pag severe, talagang puputulin yung bituka, at life ata, parang ganun eh. May infeksyon, inuman ng gamot. Halo-halo. So, ibig sabihin, yung tao, lahat yung totoo, kasi magkakaiba sintomas, lahat yung magpo-post. Pero pag nag-post ba yun, di tugma sa sintomas ng bongit? Fake news na yung hindi tumugma? Hindi ho ba? Hindi lahat ng pagkakataon pwede natin i-demanda ang tao para sabihan fake news. Hindi ho ba? Hindi naman niya siyasadya eh. Gets nyo ba? Yung pamamaga ng diverticulum na bahagi ng kanyang bituka. So kung na-offend siya sa pagtatanong na yan, which is a constitutional guarantee ng aking karapatan sa pagtatanong bilang isang ordinaryong mamamayan, at obligasyon naman po yan ng presidente na makatotohanan at tapat at matuwid na magpahayag ng status update sa kanyang health situation, lalo na kung mayroong mga balita tungkol sa pagkakasakit niya, nasa konstitusyon din po yan. Pero hindi nag-file ng cyber libel si Marcos Jr. against me or against kay Jason Sa. Ang nag-file ng kaso po, NBI. Hindi naman sila offended party. Ang mga kaso po, kagaya ng rebellion, inciting to sedition. Yan yung mga kaso kung saan automatic papailan ka ng NBI. Pero yung mga problema ng kapitbahay, halimbawa yung kapitbahay mo, siniraan mo sa Facebook, pinalabas mo may sakit yung kapitbahay mo kahit wala naman. Ang magpapail ba sa'yo, NBI? Yung kapitbahay mo. Parang yun ang nakikita ko siya, sabi niya. Yung gusto mong pabagsak. Hindi ko alam kung may bagong batas ngayon. Hindi ko alam. Kung may bagong batas, wala tayong magagawa. Ng gobyerno at gumamit ng karahasan at mag-udyok ng karahasan at kaguluhan, yon crimes against the state yon. So pwedeng mag-file ng kaso yan, hindi kailangan ng presidente. Pwedeng ang PNP, ang AFP o kaya ang NBI. Sa kaso ng mga sedition, inciting to sedition, rebellion. Of that kind of cases. Tama. Pero ang cyber libel, kung sino po ang napapatungkulan ng komentaryo o pahayag, publication man o verbal or oral or broadcast, yun dapat ang mag-file ng kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit pinayagan ito ng piskalya, ng prosecutor. Alam naman po natin na ito ay mali. Kahit hindi ka abogado, hindi nga nagsampa yung inireklamo di umano na nasaktan at nainsulto doon sa pahayag at komentaryo ni Ka Eric at ng iba pang vloggers, which is Marcos, bakit ang NBI ang mangingialam? Wala pong legal personality ang NBI pag ang pag-uusapan ay cyber libel pertaining to Marcos. No, sobrang OA, sobrang abusado. Okay. Pero itong unlawful publication, hindi ko alam anong ibig sabihin, hindi naman ako nagpakalat ng sinasabi nilang fake or fictitious na medical report from St. Luke's Hospital. Hindi ko po yun pinost sa Facebook ko. Hindi rin po ako nagkomentaryo tungkol doon kasi alam ko kuryente yun. No? Because medical records, hospital records, and bank records are supposedly confidential in nature. At yan ay mayroon pong mataas na antas ng data privacy protection. So I should know about that. I don't know about Jason Sa kung nag-post siya sa Facebook niya.
Si Jason sa kasi, nakita ko rin talaga, nag-post si Jason sa ng medical record ng isang ni Bongit Di Umano na ganito daw yung isang kidney na lang. Maraming sakit na nakalagay sa medical record. Nag-post siya. So sinabi ng kampo ng Palacio, ayun ay fake news. At hindi totoong kanya 'yon. No? So ibig sabihin, lalabas doon talaga fake news si Jason sa. Pero sabi ko nga, kung sa verbal usapan lang, fake news si Jason sa. Pero kung sa opisyal na paano mo patunayan fake news si Jason sa, hindi mo pwede basa-basa masabi talagang fake news. Hindi totoo lang sa akin lang Sabi ko nga, pag verbal, fake news siya. Yung verbal ay fake news yan. Hindi ako. Nagpakala, hindi ako yan. Pero, patunayan mo hindi ikaw yun. Hindi ka naman private citizen Public official ka Kung private citizen ka, anong pakialam ko? Ilabas ko medical ko sa'yo? Ano ka, hello? Hindi ko ilabas medical ko sa'yo. Basta sinasabi kong peki yan, nilabas mo, peki yan. Didimanda kita. Alam ko pwede yun. Pero kung public servant ka, nakaupo ka sa taong bayan, nasa constitution, sakop ka, na naglabas yung isa ng medical record, tapos maliban nila inamin Jason sa fake news siya. Ay, sorry, fake news ako. Ay, wala tayong magagawa. Pero kung pininindigan Jason sa itong medical record, totoo, ilalabas ko yung medical record ko. Ito, halimbawa, ganito. Naglabas si Jason sa ng birth certificate ko, halimbawa. Mali yun sa birth certificate ko. Pag private ako, pwede ko alam ko kung hindi ko ipagkakamali. Pwede ko sabihin, Jason sa mali ang birth certificate na pinapakalat mo, hindi ako yan. Ididemanda kita. Pwede yon, private ako. Pero kung public servant ako, Jason sa papakalat ka ng birth certificate ko, karapatan ko malaman taong bayan ko totoo. Magpapakita ko ng isang birth certificate na legit talaga. Ito birth certificate ko. Kumpara mo nga. Mali ka. Kuha nyo, mga kababayan, para hindi na po kumalat ang fake news. Di ba? Kagaya mo, may mga vlogger doon sa Arab Emirates yata, babae, na si Iloy Bugris yata. Hindi siya naniniwala talaga na talaga walang sakit. Pinanindigan talaga niya. Kasi, kaya boss, kinasuhan na naman ulit. At meron pa isang vlogger, ganun din, naninindigan siya talagang may sakit daw si Bongit. Kinasuhan siya ulit. So, hindi natin natigil yung fake news. Paano ba putol? Ipakita natin yung talagang legit na papel na talagang kokontra dun sa fake news. Correct? Hindi kasi kayang kontrahin ng fake news ang pagdidemanda lang pakukulong mo lahat yan. Ang dami niyan libo-libo sa internet pakukulong mo lahat yan. Di ba? Kakasuhan mo lahat yan? Hindi ganun Baka doon po na pertain yung unlawful publication. Pero hindi po ako nag-publish noon mga kababayan. Okay, anyway, thank you po sa mga tumulong na magkaroon po si Ka Eric ng pagtitipon kahit paunti-unti lang ng ibang piyansa, hindi pa namin alam magkano. May nagsasabing 40,000. Ang lawyer ko po, baka sabi niya mahigit pa, baka umabot ng 80,000 pesos. Kawawa naman to. Di ba? Yung pampiyansa, hindi ko alam. Ito, tignan mo lahat ng DDS. Tignan mo lahat ng DDS. Minsan, nangungulang sila sa pampiyansa. Minsan, yung mga damit nila, hindi naman ganun kaganda. Wala pa mga sasakyan, nakamotor lang. Luma pa yung sasakyan. Di ba? Kagaya ni Duque, si Jesus Duque, yung mataba. Kailan yun? Na vlogger, si Madarahog. Kita nyo sa sasakyan nun. Di ba? Kita nyo yung mga, nun, wala siyang alahas. Di ba? Tignan mo yung mga, yung kabilang vlogger, mga vlogger ng BBM, halos iba. Yung iba, hindi lahat naka-alahas, naka-sports car, ang gaganda ng buhay. Kita nyo, ang gaganda ng damit. Yung bag pa lang may tatak na, nagkakalaga ng 25,000. Kita nyo yan. Tapos sabihin nyo, itong mga bayaran. Ang ipapiyansa natin. So maghahanap muna kami ng patingi-tingi na mahihiraman in case na kukulangin pa, mga kababayan. Sige lang, with your prayers and with your support, malalagpasan po natin ang paghamon na ito. Bahagi po yan ng pinili natin na advokasya na mayroon pong resulta ng panggigipit, panunupil at mga pananakot at pamimerwisyo. Lalo na kung hindi nakikinig at hindi bukas sa makatarungan at makatotohanan ng pagpupuna ang administrasyon. At ang tingin nila
sa mga nagkikriticize at mga nagbibigay ng komentaryong negatibo na nakabatay naman sa aktual na kaganapan at mga pangyayari tingin ng gobyerno ni Marcos ay mga kalaban ng gobyerno. Kaya ginagamit po at inaabuso ang batas, nawe-weaponize ito at pati na rin po ang mga institutions which are supposedly guardians of democracy for the rights of the people like NBI, PNP, DILG, DOJ, Ombudsman. Nagagamit lahat ito para magkaroon po ng malawak, organisado at sistematiko na paglulunsad ng opensiba, legal and institutional offensives para perwisyuhin, takutin, paluhurin, lumpuin at paralisahin at patiklopin ng lubusan at manahimik na ang mga political opposition figures kagaya po ni Ka Eric. Kaya ko ito pinagdadaanan. Okay lang naman sana kung bastante ang resources ni Ka Eric. Wala namang problema kung kinakasuhan tayo. Pero every time na kinakasuhan po tayo, nangungutang si Ka Eric. Nangihiram at minsan hindi ko pa nababayaran. Ayan po ang kalagayan ni Ka Eric. Pero sabi ko nga, pinili ko yan na manindigan kasama po sa ating mga mamamayan na tuligsain at labanan at itakwil ang pandarambong at pangungurakot sa gobyerno ni Marcos Jr. at manindigan na ipagtanggol ang mga mamamayan sa kanilang karapatan na magkaroon ng matino at maayos na panggobyerno na hindi kurakot, bulok at abusado at magnanakaw. So ito po ang price ng aking paninindigan. Okay? Kaya naman po, nagpapasalamat pa rin si Ka Eric na nandyan ang mga tagapagsuporta at tagapanood at mga naniniwala kay Ka Eric sa advocacy po natin, no, for your stand to be in Ngayon, ito, kinakasuhan siya napakarami, di ba? Sinabi niya. Hindi ko alam kung si Amy dapat, ikasuhan niyo si Amy para parehas kayo. Hindi, totoo yun. Hindi kasi vlogger lang kakasuhan mo eh. Kasi pag vlogger lang kinasuhan mo, na nagpakalat di umano, may sakit si Junior o labas pa, nakita pumunta sa ospital at hindi naman pala. Okay, kasuhan natin mga vlogger. Nagsasabi nun. Pero kahit mataas sa posisyon, congressman, kasuhan nyo rin. Hindi kasi, hindi patas eh. Para pag sinabi nyo, mga vlogger lang kakasuhan, pati iba kakasuhan din. Yung iba hindi kakasuhan. Unfair. Para lumalabas, may titignan tayo. May chinichempuan tayo. Eh si Amy Marcos nagsalita ng ganyan na labas-pasok daw si Bongit sa ospital. Eto, kung di totoo, kasuhan natin. Kasuhan nyo. Mag-file kayo ng sa kaso kay Amy. Kasi senador siya. Napakalaki ng impluwensya niya. Sa mga mamamayang Pilipino, maraming mapapaniwala talaga kasi kapatid pa siya. So ano ibig sabihin nito? Kasuhan nyo si Amy. Di ba? Di para sa akin kasuhan nyo rin. Unfair kung hindi kakasuhan si Amy, ay wag yan, senador yan eh. Hindi po pwede. Nagsasabi ko sa inyo, dapat kasuhan nyo rin si Amy para lumabas ang katotohanan. Di ba? Kasi ang katotohanan po, na itatago yan. Kung meron tayong pinipili lang, dapat wala tayong pipiliin para lahat lumabas. Hindi, totoo lang tama mali, yung sabi ko. solidarity and in praise. Huwag natin sabihin na, ba't kakasuhan si Amy? Nagsalita siya, labas-pasok daw sa ospital eh. Si Bongit eh. Alarma yun. Di ba? Kasuhan. Kung hindi totoo sinasabi niya. At kung sa palagay nyo, hindi totoo sinasabi niya. With Ka Eric, pinapasalamatan ko po yan, mga kababayan. So sana po, huwag kayong magsawang manood, mag-share ng mga videos natin at manalangin dito na pinagdadaanan ko. Siguro lilipas din ito, no? May kasabihan tayo sa Biblia, though I may not be spiritually that much of an expert hinggil sa Bible, pero naalala ko po na this too shall pass. Lilipas din. Alam mo pag gumagamit ka talaga ng Biblia, talaga makikita mo yung tao magaling magsalita eh. Kumpara sa hindi gumagamit ng Biblia, wag lang isang pastor dyan na congressman
na taga Maynila, yung gamit ng Biblia, sama ng bunganga eh. Di ba? Ginagamit yung Biblia sa kasamaan ng bunganga niya eh. Di ba? Wag yun, wag yun. At magtiwala lang tayo na ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan at Diyos ng pagbangon at pagbawi. Para sa mga nagigipit at nadudurog na mga mamamayan o mga individual man na lumalapit sa Panginoon. Ayan. So, anytime today, anytime this week, ay sinabihan na tayo na maghanda ng piyansa, kaya si Ka Eric muna ay hindi muna masyadong aktibo sa mga public appearances. Kasi nga po, nag-aantay tayo na makapag-post ng bail para makakuha tayo ng order of release. So, kailangan kong ihanda ang sarili ko at malaking bagay dyan. Yung mga requirements, isa dyan ay ang pagkakaroon po ng capacity to pay the bail o yung piyansa. Mga kababayan, tinalakay ko po ito para magkaroon ng update hinggil sa kalagayan ni Ka Eric kasi nagtatanong kayo bakit hindi siya nakakapag-live at bakit hindi po tayo nang walang hearing sa amin o nang walang presentation of our case of evidence and testimony and counter evidence in absentia, default. Dahil na-late po ng isang araw ang aming pre-trial brief, nag-hearing po kay Atom Araulio na case na 2 million wounded feelings damages, 2 million pesos, na hindi kami nakasama. Hindi kami nakapag-present ng mga ebidensya, ng testimonya, wala kami sa court hearing. Si Atom Araulio lang ang kanya mga abogado at ang kanya mga testigo. Inaward ng judge ng wala man lang kaming kalaban-laban at wala pong hearing na nangyari. Yon, si Carol Araulio at si Teddy Casino, mga dati kong kasamahan sa CPP, NPA, NDF, nag-file din po ng kaso na 2 million damages laban kay Ka Eric at kay Lorin Badoy. Separate cases din ito dahil daw wounded feelings, nasaktan daw ang damdamin nila, di sila makatulog nang ini-identify ko po sila at nila Lorin Badoy at ng grupo sa Laban Kasama ang Bayan program namin nung kami po ay aktibo pa sa SMNI at sa program na ipinagkaloob po ni Pastor Kibuloy ang paglaban sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. 2 kaso din po yan. So, 3 na. Yung inciting to sedition ng police, PNP, CIDG, 4. At itong cyber libel ng NBI, 5. 5 po ang hinaharap ng mga kaso ni Ka Eric. Mabuti po at walang regular na singil na bayad. Mag-aabot-abot lang ng panggasolina-gasolina o pang snacks si Ka Eric, no? Kasi wala man si Lorin Badoy sa Pilipinas, na sa Japan yata siya. Yan ang gusto ng nila. No? Pero pag may nakita kay Ka Eric Celis, kasuhan kung mali. Pero yung nagsasalita lang siya about sa pagpapahayag ng demokrasya natin bansa. Hindi para kasuhan eh. Sabi niya lagi ni Senator Marcoleta, huwag kang balat sibuyas. Isipin mo na si Senator Marcoleta. Mas masama yung sinasabi sa kanya. Pati relihiyon niya tinitira. Pinagbabantaan lahat ng kilos niya. 'Di ba? Lahat gustong kay Senator Marcoleta, muli pagkatao niya, pati lahat ng sinabi niya, nagdemanda ba si Senator Marcoleta sa mga vlogger? Anong sinabi niya si Senator Marcoleta? Anong sinabi ni Senator Marcoleta doon sa Net25 na doon na nagpo-post ng page sa kanya? Sige, alam ko kung sino ka, pero pababayaan lang kita. Hindi naman ako balat sibuyas eh. Kita niyo yun? Grabe paninira kay Senator Marcoleta, no? Mas grabe pa doon sa medical na nilabas na Kasi doon, hindi lang medical na nilabas na may sakit si Senator Marcoleta. Talagang grabihan na nilabas doon. Di ba? Kesyo ganun daw yung pamilya ni Senator Marcoleta, kasabot daw yung relihiyon niya sa ganito. Tapos siya daw malaki ang nakurakot doon sa time na 7 million yata doon, congressman pa siya. Grabing pambibintang yun. Hindi lang medical record yun. Tapos may piliw ka daw siya. Ang dami. Ang dami yung siya sabi. Kay Senator Marcoleta, nagdemanda ba si Senator Marcoleta? Anong sagot? Alam ko lang kung sino kayo, pero hindi ko kayo papatulan. Ibig sabihin,
Pero hindi naman sa ganun, may hangganan pa rin yun. Siyempre, pag nagbanta ka sa kanya, iba na yun. Pero nakita mo yung totoong leader, ha? Hindi niya pinatutunayan sa pamamagitan ng demanda. Pinatutunayan niya sa pamamagitan ng resibo. Sinabi sa kanya, ay Marcoleta, yung asawa mo kasabwat sa ganito. Papakita niya, hindi ang asawa ko, ito, hindi kasabwat, oh. Di ba? Yung ganun. Kaya nga, si Seton Marcoleta talaga, lahat ng tao, halos, dadami boto niya. Pag nagtuwakbong mataas ang posisyon sa Pilipinas, yan, Vice President, mananalo si Seton Marcoleta, maniwala kayo sa akin. Oh. Kaya si Seton Marcoleta, kahit ano mo dyan, punta kayo sa Facebook page, scroll nyo kay Seton Marcoleta, ang dami sari-saring pambibintang ang ginagawa sa kanya. Hindi lang medical record yun, ha? Mas malubha pa. Ito, medical record lang, na-post lang ng isa. Dinimanda na. Although mali yun, siyempre, medical record yun, ng Pangulo yun, mali yun. Pero may mas matindi pa mangyayari sa paligid. Kay Sara, kung sirain nila si Sara, hindi lang si Senator Dante Marcoleta, mas si Sara. Kung siraan nila sobra-sobra, nagdemanda ba sila? Di ba? Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat kay Eric Celis. Eric Celis, mabuhay ka. Ipatuloy mo lang sana. Ang payo ko lang sa'yo, kung meron mang pagkakamali na pwede mong magawa, ito lang para sa akin, yun ay labanan mo si Marcos na walang dahilan at pababain nyo sa pwesto si Marcos Jr. Di para sa akin yan, Ang sa atin lang, wag natin, kahit anong presidente, iisa-isa natin. Wag tayo, anti-impeachment tayo lahat. Wag nating utusan ng Pangulo, buwaba ka, mag-resign ka na. Although nasa konstitusyon yun. Pero wag tayong gagawa ng gano'n. Para sa akin lang, ang sa akin lang, punahin nyo lang kung ano ang kanyang pagkukulang. Tulad ng ginagawa natin. Di ba? Wala tayong ibang layunin, kundi punahin lang yung mga pagkukulang ng gobyerno. Na karapatan ng Pilipinas yon. Pero maliban doon, bahala kayo. Di ho ba? Kasi ako hindi ako kahit kailan naman sa lahat ng vlog ko, nanawagan ba ako ng Marcos resign? Nanawagan ba ako, punta kayo sa lugar na to, mag-rally tayo. Na Marcos resign tayo. Hindi, ganun. Kasi walang mangyayari pag pinag-resign mo si Sara at si BBM. Lalong gugulo ang bansa. Tandaan mo yan. Magkakahawatak-watak lalo ang Pilipino pati sa galit. Magwawatak-watak na may matinding galit sila. Di ba? Ang gawin mo, punahin mo lang yung dapat punahin. Halimbawa, nakita mo si Pinky na nag-iimbestiga. Sino po punahin mo? Wala kang matakbuhan Alam nga naman taong bayan mo, takbuhan mo, wala kang magawang taong bayan. Sino tatakbuhan mo? Siyempre, yung pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Either na si Sara Duterte o si BBM. Siyempre, kay BBM ka tatakbo. Anong pakiusap natin kay BBM? BBM, sana naman, si Pinky, utusan mo na mag-imbestiga. Patawag na yun, dapat patawag. I-waive ka mo yung interparliamentary courtesy na tinatabing tradisyon. Yun ang pagsaway sa pagkakulangan. Kasi pakiramdam ko, kakulangan yun. Na dapat utusan si Pinky na mag-imbestiga para matapos ang issue na to. Tama, mali. Di ho ba? Yun ang akin, punahin mo lang yung mga pagkukulang. Ang dami pagkukulang dito Una-una, yung 18 months, ayaw maimbestigahan. Di ba? Okay, maraming salamat sa makabulong talakayan. Hanggang dito lang po tayo. Paalam. Ito po muna, bago na. Ulitin ko kay Senator Amy Marcos, kung talaga totoo po yan, ay hindi totoo siya sabi ni Senator Amy, kasuhan si Senator Amy. Kung hindi totoo, kung patunayan natin hindi totoo, ilabas natin yung resibo na magpapatunay na hindi totoo siya sabi ni Senator Amy. At pag napatunayan hindi totoo siya sabi ni Amy Marcos, kasuhan natin siya. Kaisa ako dun. Kasi fake news yung pinapakalat niya. Kung sakali malinaw to. Isang pantay na reason to. Hindi ho ba? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.